For today's vlog mga master, mag-home service tayo dito sa Tres Cruces ng Kanza. So ang problema ng motor, hindi umaandar. So mga master, nandito po tayo sa Cavite. Dito po tayo sa Palmeras yan? Palmerston po. Palmers. Tapos nag-home service tayo mga master kasi merong motor tayong ayusin. Problema nito, nagkakaroon ng error 96 at 46. So ngayon, tatanungin natin si sir kung ano yung mga na-experience niya bago ito hindi na umandar. So sa pagtatanong mga master sa mga customer natin o sa magiging client natin, iyan yung magiging reference natin para mabilis yung ating pag-troubleshoot or mabilis maayos yung ating mga problema sa motor. So sir, ano ba yung unang naranasan mo bago to tumirik na talaga? Yun nga po, yung bigla siyang nag-check engine siya. Tapos pagka namemreno ako, kaya signal light, siguro na-drain na yung yung battery, kaya namamatayan ako. Tumitirik talaga siya. Okay. So pagkatapos sir, anong ginawang step mo? Dahil nasa gitna ako ng biyahe, pinagpapahinga ko muna siya. Okay. Ngayon, ino-on ko siya. Tatakbo siya pero talagang hindi siya uusad ng mahaba. Malayo. Talagang tumitirik siya eh. Tapos sir, dinala mo sa shop? Dinala ko siya sa shop. So anong findings nila? Yun nga, nakita nila dun sa dito sa may niya, panel gauge, yung error nga 4696. Okay. So ang ginawa ng shop na pinuntahan ko, una pinalitan nila yung yung regulator, sabay na yung battery. Dahil ang sabi sa akin doon, katagalan na din kasi magpa 5 years na rin tong motor ko. Hindi pa napapalitan talaga yung battery sa regulator niya. Okay. So yun lang. Yun lang po. So hindi na binuksan yung mga kaha para i-check yung mga wirings? Wala po. Walang troubleshooting na nangyari? Wala po. So automatic palit agad? Palit agad. So yung mga master, yung mga maiiwasan natin kung sakaling step by step troubleshooting tayo. Pero sir, magkano yung inabot sa gastos? Ang umabot din sa kulang-kulang 3,000 po kasama labor. Biruin yun, 3,000. 3,000 hindi pa rin naayos. Okay? So medyo masakit talaga sa bulsa yun. Siyempre may hirap maghanap ng pera para, di ba? So ang gagawin natin mga master para maiwasan natin yung mga ganung problema, huwag kayong, ito suggest ko lang mga master sa magkakaroon ng ganitong mga problema sa motor o kahit anong mga motor, huwag kayong pumayag na palitan na lang bigla yung mga piyesa. Magkaroon kayo ng insist sa isang motorcycle shop na, sir, pwede ba pa-check ng buong system ng motor ko? Kasi para sa ganung paraan kasi mas sure natin or mas sure ng mga gagawa na yung papalitan ng piyesa ayun nga yun. Pwede kasing sasabihin ng motor na sa panel gauge katulad dito 46 at 96, pero hindi naman ibig sabihin niya na yun na talaga yung sira. Pwedeng wirings o naglo-loss o kaya pwedeng doon sa pinaka-stator. So para maiwasan yun, backlash talaga dapat. So dapat isa-isahin natin. So yun nga yung gagawin natin ngayong umaga dito sa sniper na to. So ang gagawin natin ngayon, i-check natin yung battery, regulator, stator. So ito mga master biglaan tong pagpunta ko rito. Wala talaga to sa plano yung pag-home service. Kaya ang dala ko lang test light. So ang mangyayari dito manual. So wala akong, pero sa true test light, ma-check natin kung saan nga ba yung problema sa motor na to. Wala tayong magagamitin, test light lang. Okay? Panoorin yung mga master mamaya. Babuksan ko lang to. So unang step mga master, dito muna tayo sa battery. Okay, so i-check muna natin siya kung nagkakarga or malakas pa yung karga ng battery. Pero dito sa case na to, bago naman yung battery na to, pero i-check pa rin natin. So through test light, malalaman naman natin kung may na yung battery hindi or malakas pa. So ito yung crocodile clip. Okay, so ilagay natin sa positive, negative side ng battery. Ayan. Tapos ito, yung probe
sa positive. So dito makikita naman natin na matingkad pa yung ilaw ng test light. So goods pa ito mga master kasi bago rin itong battery no, Friday pa lang. So ang gagawin natin mga master, after ng battery, dito tayo sa push start, okay? Kung goods yung battery ng sniper, kaya pa ito mag push start. Susubukan natin. So wala na, lobat. Siguro I think nasa 11 na lang yung karga ng battery na to, 11.2. So ayan, di kaya. So pangalawang step mga master, ito, through kickstart. Okay? So kasi yung sniper, aandar to kahit walang battery. As long as goods yung kanyang regulator. Okay? So ito yung pangatlong step, through kickstart. Okay? So dito malalaman natin kung kaya pa mag-start nito ng through kickstart. Okay? So subukan natin mga master. So kahit naka-error 46 yan, naka-indicate kasi dyan yung 46 na yan, regulator. So subukan pa rin natin i-kick kung aandar up siya. So meron pa, okay pa naman siya mga master. So nag-check engine. Ayan. Okay, check engine siya mga master. So pag pinatay natin, patay natin ulit. Tapos on. So andito pa rin yung error 46. So may problema ito sa regulator. Okay? So susubukan nating tanggalin yung battery kasi baka sa battery ito umaandar yung motor na to, hindi sa regulator. Okay, so dito malalaman natin kung may problema na talaga yung regulator. So pag inalis kasi natin to dito sa positive, pag hindi to umandar, ibig sabihin ang nagpapaandar sa kanya sa sniper, pag kinik itong battery. Pag hindi umandar tong sniper, ibig sabihin ang bumubuhay sa kanya battery na lang, yung regulator sira na yon. So ayan, so di ba kakasabi ko lang kayo mga master, kahit walang battery aandar tong sniper through kick. So nakasusi. Ito yung mga troubleshooting mga master, pang-apat na ata to. So dapat aandar ito pag good yung kanyang regulator. So wala na. So confirm ang nagpapaandar sa kanya is battery na lang. Dead na yung regulator. So kakasabi lang ni sir, yung kanyang regulator kakapalit lang nung Friday. So yun nga, nagkaroon ng problema. So yun, i-check natin kung wirings lang ba or doon na sa stator. So check. Ayan, binalik ko na master. Papaandar rin natin ulit through kick. Ayan. So ayan, maandar. Okay, so aalisin natin siya sa, kasi dito pag walang battery kasi itong mga master, aandar to as long as good yung kanyang regulator. So subukan natin tanggalin yung terminal ng positive, kung mamamatay ba yung motor o hindi. So ito, alisin natin, wala na. Ayan. So ibig sabihin battery na lang talaga nagpapaandar sa kanya. Okay, so confirm. Dito tayo sa harap, magbabaklas. Okay, baklasin natin. So ito siya mga master, yung ating harap na ng sniper. Okay, so yung pinalit nila aftermarket pa rin ito, hindi ito orig. Kasi yung orig medyo matte yung pintura nya, medyo magaspang, ito makinis. So yung mga wirings nya nakasalabat-salabat. Susubukan natin ayusin yan. Ito, okay, yun nga, ito yung regulator, hindi ito genuine. So ang gagawin natin dito mga master,
para ma-confirm na kung defective na ba itong regulator or kailangan na palitan, etc. etc. Mag-manual check tayo dito. So, ang gagawin natin, aalisin natin itong regulator dito sa pagkakabit. Okay, aalisin natin yan. Tapos, iisa-isay natin yung bawat position ng pin ng regulator. Okay, kung wala naman magiging problema dito sa ating manual testing, lilipat tayo doon sa wiring. Okay, so wiring, ito sa apat na wire na yan, ito. Pag walang maging problema dyan sa wiring na yan, doon na tayo tutumbok sa pinaka stator. Okay, so after nito, aalisin lang natin yung mga tornilyo. So ito yung mga step by step mga master, sundan nyo na lang. Ito yung 1/4 no? Dapat nag-genuine ka na lang. 300 na lang, genuine na. So alisin natin ito mga master. So tandaan nyo mga master, ito yung position ng pin na to. Dito makikita nyo naman. Ibig sabihin, pinaka-top dito, ito yung negative. Okay? Negative to, positive. Itong dalawa sa baba, galing stator. Okay? So, ditong dalawa na to, lalagyan natin ng input galing battery. Dapat, may lalabas na positive dito. Tapos dito sa kaliwa, negative. Susuplayan natin yan. So, tanggalin mo natin yung battery para i-manual check natin to. Okay. Ito na mga master yung ating nagawa, okay? So sa dalawang terminal ng regulator, ito yung galing stator. So lalagyan nyo ng positive dito, galing battery. Okay, ayan. Ayan. So yung dalawang wire na to mga master, i-connect nyo sa positive ng battery, tulad dito. Ayan. Okay. Positive. Dito. Yan. Okay. Tapos yung isa, negative to mga master. Ayan. Ayan. Okay. So yung mga master, nakita nyo? Yung dalawa sa ilalim, sa positive, pinagsama ko. Tapos yung pinaka kanan, nilagay ko sa negative, yung wire. Tapos yung crocodile clip ng ating test light, ilalagay natin sa negative terminal ng battery. Tapos, itong needle or probe ng ating test light, itutusok natin dito sa positive side. Pag tusok natin, dapat may ilaw to. Ayan. So good. Meron. May mga master ilaw. Okay. Ayan. Tapos, dito, itestingin natin yung isa. Dito sa negative, subukan natin, dapat dito iilaw. So, ayan. Wala siya mga master. So, good siya. So, ang gagawin natin isa pang testing, dito. Alisin natin itong dalawang wire sa ilalim, dalawang wire, okay? Alisin natin yon, yung dalawang wire na to. Tapos kahit isa lang dito mga master, yung ilagay nyo sa positive naman. Okay? So yung negative, ilagay nyo sa negative ng battery. Yung positive side, ilagay nyo naman sa positive ng battery. Tapos ang tetestingin natin, yung pinakailalim ng spin ng regulator. So dapat walang kuryente na lalabas. Walang kuryente. Dapat hindi iilaw yung ating test light kasi ito ay input. Input lang, input yung mga master. Dapat walang kuryente dyan. Yeah.
Yan. So yung mga master. So ang tetestingin natin dito, yung ilalim yung galing stator na pin. So ito, positive side. Ilagay nyo sa positive ng terminal. Tapos yung negative side ng regulator, ilagay nyo rin sa negative. Saan ba yun? Negative ng battery. So ang gagawin natin, tetestingin natin yung dalawa. Dapat walang kuryente na lalabas dito. Wala. Dapat hindi umilaw yung test light. Good. Ayan, walang ilaw. Dito sa kabila, walang ilaw. So, walang problema sa regulator. So, ibalik natin yung battery. Dapat, para malaman natin yung continue ng kuryente or kung may putol ba o wala. Kasi wala tayong multimeter. Manual na yung gagawin natin. So, balik lang natin yung battery mga master. Ito yung next step sa pag-troubleshoot ng linya ng regulator kung may putol or wala. Okay? So ang next step natin mga master, pag-check dito sa ating wirings, dito sa socket. Okay? Etong white wire. Yung white wire na to connected to sa stator. Okay? So unang check, ayan, dito sa isang white, tapos yung test probe dito sa negative chassis ng motor. Dapat pag-kick, hindi iilaw. Dapat hindi iilaw itong mga master. Nga pang, pasuyo. Okay. Okay. Tapos lipat natin sa negative para sure ball tayo. Negative wire. Sige pang, pa-check. Okay. Tapos sa kabilang white wire, dapat ganun din. Okay. Tapos dito natin. Check natin. Okay, wala. Okay. Tapos dito sa negative, ilagay natin sa negative yung test light. Okay. Itong sa ganun mga master, nako-confirm natin na walang problema yung linya ng stator. So ito yung pinaka-final. Dito natin malalaman kung may problema ba talaga o wala. Ito yung pinaka-final testing. Sige nga pang, dapat pag kick nito, iilaw. Tapos kung hindi iilaw, may problema yung stator. Sige nga pang. So ayan mga master, kita nyo naman na may ilaw. Okay lang. Zoom natin konti. Ayan, sige nga pang. So ayan, meron. So walang problema dito sa kanyang linya ng white wire. Susunod natin i-check itong red wire tsaka black wire. So again mga master, walang problema dito sa linya ng white wire papuntang stator. Okay, so i-check natin yung kanyang red wire. Dapat may kuryente to galing battery. Dapat iilaw yung ating test light. So dito, ayan. So dito sa red wire, yung probe ng ating test light, ilagay natin sa body ground. Tapos test light natin yung red wire, dapat iilaw to. So ayan mga master, walang problema. Gagawin natin, check natin yung linya ng kanyang coil ng kanyang stator. Okay, pinaka-coil na tayo para wala na tayong haka-haka. So dito mga master, nakikita naman natin na goods pa kanyang stator coil, walang problema. So hindi ito yung may problema, yung coil niya. So hindi naman susunog. Ang papalitan natin dito ay ito. Papalit tayo ng W350, magka-convert tayo. Okay, so gawin natin, ibalik muna natin yan. Tapos bibili tayo ng aftermarket na regulator. Okay, na-check natin yung wiring ng regulator. Wala naman problema sa kanyang apat na wire, yung red wire, black wire, tsaka yung dalawang white wire. So goods naman, hindi naman putol. So check din natin yung kanyang pinang regulator. So wala naman problema. Pinapaandar natin, ang nangyayari hindi nagkakarga. So hindi nagkakarga yung kanyang regulator mga master. Ang nangyayari, nalulubat pa rin yung kanyang battery. Subukan natin dito saan kaya yung may mga shop dito. Pag pinipiga natin, dapat nagkakarga na kaso
Ang nangyayari, parang namamatay tuloy yung motor. Tsaka yung kanyang regulator na pinalit doon sa orig, hindi umiinit. So parang, alam mo yun, parang display lang. So walang silbi. Sir, may regulator kayo 5 pins? Pabili ako, sir. Buwan ng malayo pa kami. Thank you. Oo. Ito yung papalit natin mga master. So bago tayo magpalit ng regulator mga master, ito yung papalit natin dito. So paparinig ko lang sa inyo na hindi talaga to nagkakarga. Okay, so una natin mga master. So ayan, 46 pa rin. So i-kickstart natin. Pakinggan nyo yung makina, medyo nawawala siya ng power katagalan. Medyo namamatay siya katagalan, umaandar. Tsaka isang napansin ko dito, yung kanyang regulator hindi umiinit. Ayan. Tsaka yung kanyang neutral mga master, oh, nag-blink. Tsaka isa pa dito, kapag okay kasi yung regulator, pag tinanggal ko to sa battery, pag tinanggalan ko to ng, pag inalis ko to sa, wait lang, ito, ayan o, wala na, parang matay na yung makina. Ayan, ayan o. Napansin nyo mga master, ayun, pahina siya ng pahina. Ayan. Okay, patayin natin. After natin ma-convert yan, ito, pag nalipat natin to, ipaparinig ko sa inyo yung sample na okay talaga yung pagka-convert ng ganitong regulator. So ipaparinig ko sa inyo mga master after natin ma-convert yung kanyang wirings dyan. Okay, so abangan nyo mga master. So ito na mga master yung ating conversion ng regulator. Okay, so ito yung stock wiring ng regulator. Okay, stock. Tapos ito naman yung wiring ng bagong regulator na Heliwa. 5 pins siya mga master. Pero bago kayo mag-convert, siguraduhin nyo munang naka-unplug dito sa battery na positive. Kasi ganito yan kasi mga master, pag naghihinang kasi kayo, pag pinadaanan nyo yun ng panghinang, yung dulo ng panghinang yung positive, iinit. So mapapasok kayo mga master. So dapat naka-unplug yung positive ng battery or yung negative doon sa battery. Tapos ang gagawin yung pagka-convert ng wirings ganito. Yung dalawang dilaw ay yung dalawang puti galing sa stator. So dito tayo mag-focus sa socket. Okay, so dalawang puti ito. Diyan yung ikakabit yung yellow wire at white wire galing ng regulator na to. Okay, so ayan mga master. So nakikita nyo naman siguro yan. Yung white wire ng regulator nakakonect sa isang white wire ng sniper sa socket. Tapos yung yellow wire nakakonect naman sa isang white wire. Kung sakaling nagkabaliktad kayo ng pagkabit mga master, walang problema mga master, baliktaran yan. Okay, so walang problema dyan. Tapos yung red wire at saka black wire mga master ng regulator, pagsamahan nyo yan, ayan. So ito, pagsamahan nyo yung mga master. Tapos i-connect nyo naman sa red wire kung saan harness ito ng sniper. Itong red wire na to, dito nakakonect yung regulator dati. So pagsamahan nyo dyan siya. Pagsamahan nyo dyan. Okay. Tapos yung green wire ng Heliwa regulator, yung green wire na to, i-connect nyo sa black wire ng
Sniper 150, yung stock na socket. So yun na mga master, pagka-convert, napaka-basic lang. So sa halagang 450, 1.4, sir? O 1.2, 1.2. O 1.2. Meron nyo. Ito 350. So ngayon susubukan natin. Papaanda rin natin itong mga master. So dapat dito magkakadikit-dikit is okay. So testing lang naman to. So be sure bago nyo gawin dapat hindi nagkadikit-dikit. Tapos balik natin yung positive terminal dito. Ayan. Okay. So kanina may error pa mga master sa panel gauge. Error 46 tsaka 96. So ngayon subukan natin paanda rin. Okay lang yan. So ayan. Okay. Ayun, wala nang error. So try natin i-push start kung kaya na. So hindi pa. So wala pang laman yung battery. Try natin i-kick. Ayan. So patagalin natin mga master para mag-charge siya. Charge natin yung battery. So i-rev natin. Ay ito. Himpitan natin to. Ayan. Sumambon. So, may error pa rin. Sumambon siya. Ayan. So wala na mga master yung error niya. So iba na rin yung tunog andar niya. Dating harap na harap, ngayon okay na. So yan. So gagawin natin dahil umuulan, balutan mo natin saka patayin muna natin to. Balutan natin ng electrical tape. Alright, balikan ko kayo. So yun mga lodi, mga master. Ito na yung ating installation ng regulator. Okay. So yung ito yung pinalit. 1,200 ito. Compare naman dito sa 350. Pero ito mga master, kasama yung battery, nagkakalaga ng 3,000 kasama na yung labor. Pero ito 350 lang, umandar na lahat, goods na. Tapos yung wiring inayos na rin natin, hininang para pag nagkaroon ng mga tawag ito, lubak-lubak, hindi siya pag natagtag siya, hindi siya nababaklas. So subukan natin mga master yung error kanina. I-testingin natin kung lalabas pa ba. Ayan. Ito mga master, naglatag na rin tayo dito. Ayan, binilutan natin ng ganito para sakaling panlaban sa daga. Okay. So, subukan natin. Ayan. So, hindi na natin nakikita yung check engine pag nagsusi tayo. So, start natin mga master kung kaya na ba. Ayan, so goods na. Sa halagang 350, ayos na. Okay. Wala na rin yung check engine, 46 tsaka 96. Mini driving light. Ayun. Ayan. Hi. Okay, hi. Ayan. Busina. Alright. So, yun lang mga master. Kung
paano mag-troubleshoot ng Aero 96 tsaka 46 dito sa Sniper 150. Okay, so huwag kayong basta-basta magpalit ng mga piyesa, sayang. Dapat idaan natin sa troubleshoot na maigi para tumbok yung pinaka-problema. Okay? So kagaya nito, naggastos ni sir 3,000 mahigit, pero yung ginawa natin nasa 350 lang yung materials, pero yung regulator ngayon napaandar natin, wala na yung check engine. Okay, so this is Light Modifier, the wiring motovlogger mga master. Kung gusto nyo magpa-install, magpa-troubleshoot, paki-PM na lang ako, like and share sa aking Facebook page at napapalo na rin sa aking YouTube channel. Alright, sir, thank you ay, pasensya ko na sa kalat ko dyan. Sige, sige, thank you. Okay, so yun mga master, problem solved na tayo. Problem solved. Sir, thank you. Total ng gastos niya kanina mga master, siningil ko siya lahat 1,000, kasama na yung labor, home service at mga materials. Okay, yun lang po. So yun na mga master saka na yung gusto nyo magpagawa o magpa-troubleshoot ng mga motor ninyo mga master, FI man yan or carb, paki-PM na lang po ako sa aking messenger, sa aking Facebook page, sa aking profile, or kaya i-message text nyo ako sa aking mobile number 09565219709. Globe po yan mga master. At huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel at mag-follow sa aking Facebook page. So this is Light Modifier mga master. Ride safe and God bless. Bye bye. Yo.